Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang mabuti para sa Panginoon. Ano nga ba ang mabuti na galing sa Panginoon, mga ginigiliw? Matutunghayan po natin ang kabutihan na ito na galing sa Panginoon, mga ginigiliw, no? Ito ay sa pamamagitan ng pagsabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Maria na ginawa niya ang mabuti. Ginawa ni Maria ang isang bagay na mabuti, mga ginigiliw, no? Makikita po natin dito, mga ginigiliw, sa tagpo na ito na kung saan binisita po ng ating Panginoong Jesucristo ang magkapatid na Maria at Marta sa kanilang tahanan, mga ginigiliw. Sabi niya po dito sa Lucas 10:38, si Jesus at ang kanyang mga lagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghahanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya, sabi ng Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. So makikita po natin sa tagpo na ito, mga ginigiliw, no? Makikita po natin dito sa tagpo na ito na, no? Si Marta ay nagrereklamo po, mga ginigiliw, nagrereklamo po siya sa ating Panginoong Jesucristo dahil si Maria ay nakaupo lamang sa paanan ng Panginoon at nakikinig ng mga katuruan, ng mga salita ng Diyos, mga ginigiliw. Kaya't nagreklamo po si Marta na hindi siya tinutulungan sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang pagluluto na inihahanda niya para sa mga bisita. Alam niyo, mga ginigiliw, mabuting bagay ang ginagawa rin ni Marta because this is an act of hospitality, no? It is an act of hospitality, no? Na lalong-lalo na tayong mga Pilipino na kapag tayo ay may mga bisita, ay naghahanda po tayo ng pangmeryenda nila, pagkain nila, mga ganon, mga ginigiliw, no? Mabuting bagay. Kaya lang, ang problema dito, mga ginigiliw, no? Mas pinili ni Maria magtrabaho ng gawaing bahay, no? Mas inuna niya yung iniisip niya kung paano niya mapapasaya, paano niya mabibigyan ng pagkain ng kanyang mga bisita, mga ginigiliw. So, mabuting bagay ang kanyang ginawa. Pero mas mabuti sana kung inuna niya na makinig ng salita ng Panginoon kasi may oras pa naman, no? Para ihanda niya yung mga pangangailangan, yung mga pagkain, yung mga merienda ng kanilang mga bisita. Kaya dito, mga ginigiliw, no? Actually makikita po natin dito yung uniqueness ng bawat isa sa atin, no? Na si Maria
ay mahilig lang siya na makinig ng salita ng Panginoon. Andun lang siya sa bahay. At makikita rin natin dito na si Marta ay mahilig siyang magtrabaho sa mga gawaing bahay, pumupunta sa palengke. Yun yung pagkakaiba na ginawa sa atin ng Panginoon, yung uniqueness natin, no? So makikita natin dito na nagko-complain si Marta, no? Never complain, no? Yun ang sinasabi natin palagi sa Panginoon, nagko-complain tayo, mga ginigiliw, no? Nagko-complain tayo, Lord, bakit ganito? Palagi na lang ganito ang nangyayari sa akin, no? We are always complaining, no? Sa lahat ng panahon ng ating buhay, mga ginigiliw. At ang isa pa dito, nakikita natin na kinukumpara ni Marta ang kanyang sarili kay Maria na gumagawa ng mabuti, no? Alam niyo mga ginigiliw, no? 'Yun ang ugali natin kung minsan, no? Kinukumpara natin ang ating sarili sa ibang tao. Kaya nga, comparing yourself with others will make you feel inferior and frustrated. Kaya nagiging frustrated tayo kung minsan kasi palagi natin kino-compare yung sarili natin sa ibang tao. Na alam naman natin mga ginigiliw na nilikha tayo ng Panginoon na may uniqueness, may pagkakaiba, di ba? At yung pangatlo dito, never command the Lord of what to do. Ang ginagawa ni Marta, kinocommand niya ang Panginoon, Lord, ganito. Kinocommand niya. Dapat sabihan mo si Maria na tulungan ako. Sabi niya mga ginigiliw, no? Ganun po tayo kung minsan we are commanding the Lord para gawin niya to. Lord, dapat ganito ang gawin mo sa akin, ha? Ganito, Panginoon. No, ganun ang ginagawa natin kung minsan kinocommand natin ang Panginoon sa kagustuhan natin, hindi yung kagustuhan ng Panginoon. Never command the Lord of what to do, dahil ang Diyos alam niya ang lahat ng bagay. Nilikha niya ang mundo, wala pang mundo, mga ginigiliw, alam na niya kung ano ang magandang plano para sa atin. For I know the plans I have for you, not to harm you, but to give you hope and future. Diyos lamang ang nakakalam ng mabuti para sa atin. Kaya wala tayong karapatan na i-command ang Lord kung ano yung gagawin niya. Never command the Lord of what to do. No? So, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik po sa gawain na ito ng Panginoon, mga ginigiliw. I hope you are being encouraged, mga ginigiliw. Maraming salamat po. God bless everyone. Thank you very much.